ayaw ko na mag-boxing, nakaka-discourage. Diba? Pagod lang sa training, sakripisyo. Tapos wala pang maliit pa yung premyo, wala kaming allowance, walang support. Siyempre, pag umulan, putik na yan. Hindi na kayo makapag-training. Yes, walang training ngayon, umulan. Galing ah. Galing ah. Grabe. Nag-gold ako doon. Clutch moments ba ang usapan? Whether it's on the court or in the game of life, hihimayin natin yan. Kasama sina Eruption at si Denise Tan. Tara at pag-usapan ang mga make or break stories dito lang sa Clutch Talks. Powered by Sports Plus. Easy lang. Ladies and gentlemen, we are back once again for another episode of Clutch Talks. I'm one of your hosts, Eric Eruption Tai with Denise Tan. At alam niyo naman dito sa Clutch Talks, it's all about relax kwentuhan where we get to know our very special guests. At titignan natin kung ano ba yung mga pinagdaanan nila, kanilang mga clutch moments. At syempre, gusto natin malaman dito, ano ba yung end goal nila in life. And speaking of end goal, simulan na natin to. Without further ado, let's welcome Yumir Marshall! Hello, yan na. Gusto ko sana mag-shadow boxing kaso hindi nakarang yung mic eh. Pero Bro. yun, thank you so much sa pag-invite dito sa show nyo. At sa lahat po ng mga nanonood ngayon, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Yeah. Well, thank you You know for Sabi being ni here. Miss Denise, ano daw, relax lang daw, relax kwento. Pero parang pag nasa harap ako ni Eric, Natetense ka? parang natetense ako eh. Parang, Bro, relax lang bro, relax lang. Kwentuhan lang. okay. Pero where's the gloves? Ah, Where's the wala, gloves wala. natin ang gloves? Round girl. Girl pala. Pero, yan, naghanap ng gloves eh. May pwede ko itapat sa kanya. Ayun. May boxer dito na Kahit gusto. sparring lang or gusto something. Kahit magamot. kayong dalawa. Sparring. Actually, pwede nga ako maging promoter mo eh. May boxer ako na gustong lumaban sa iyo. talaga? Pero ikwento natin yan na next. Ay. Pag-usapan natin yan after natin na... Okay, ba? let's focus on you muna. Let's focus on Pero you first. maganda yan ha. Yeah, Yung pwedeng sparring lang, di ba? sparring Pawis lang ba? lang. Oo. Di ba? Hindi na tayo. Sorry, Parang Denise. natatakot ako eh. Kakalaban mo si Yumir eh. But Pero, go ahead. Yumir, thank you for coming out. Thank you. And look at this. Look at this beautiful, this is the WBC International Champion. This is already crazy level talaga. Kasi ang nakikita natin is on TV eh. Mhm. Pero ngayon, we have one right here. But what we're gonna go through is yung kwentuhan about how did you even get to this point? Where did you start? Halimbawa, may mga viewers na that don't know you, how would you explain how you started boxing? At sino nagsimula? Anong tumulong sa'yo? Nagsimula po ako mag-boxing siguro 6 years old. And then first amateur fight ko nung 7 years old ako. Since then, nangangarap na ako maging isang Olympian. Maging Olympic medalist. 7 years old? Yeah, 7 years old. Yun na yung naging direksyon ng buhay ko. Parati ko na lang inisip na maging isang Olympian, maging Olympic gold medalist. Ayun yun na. And then, never ko na-imagine na mag-professional boxing ako. Until nung after Olympics, nung na-fulfill ko na yung dream ko na maging isang Olympian, maging isang Olympic medalist. And then, sabi ko, what if mag-try ako mag-pro? And then, ayun, hanggang nag-pro ako. And then, hindi ko in-imagine ngayon na ito, na nakuha ko yung WBC International Championship. And patuloy pa rin na nangangarap na makuha yung real belt, yung world champion. No? So, ayun, ang daming kwento. Mhm. Siguro, kung Mahaba yung time oras natin din. 4-part yung- episode. So, sino nag-expose sa'yo? Yeah. Like, who got you into boxing first? yung tatay ko Family? talaga. Tatay. So yung tatay ko boxing fanatic siya. Talagang addict siya sa boxing. Pag lumalaban si Sir Manny, simula umaga nandun niya sa TV, hindi mo na siya ma-storbo eh. Oh, talaga? Nandiyan na yan siya, nag-aabang na yan sa mga lahat ng undercard, pinapanood niya na yan hanggang sa laban ni
si Sir Manny. And then, syempre, dahil sa hilig niya sa boxing, lahat ng mga pamangkin, anak niya, tinuturuan niya ng mga boxing. Doon kami naengganyo na, mag-boxing din kami. And then, syempre, nung panahon namin, nung kabataan namin, meron kasi kami isang role model which is si Sir Manny. Parati, Saan ka lumaki? Zamboanga City. Zamboanga City. I Yes. love that city. Okay, what is your, anong naaalala mo? Kasi sabi mo, di ba, 7 years old, tinuruan ka na mag-boxing, tama. Pero before that, yun yung mga time na nanonood-nood na kayo ng boxing sa TV. What do you remember about it? Dati na naalala ko is tuwing lalaban si Sir Manny, talagang lahat ng tao nakapokus sa TV. Lahat, like parang holiday, especially sa lugar namin. Maliit na lugar lang yung Zamboanga, yung syudad namin. Parang lahat ng tao nakatutok sa TV. So, bilang isang bata na nangangarap din na maging isang boksingero, sabi ko, gusto ko na balang araw ganito din yung mga tao na pinapanood din yung laban ko. And doon ko naramdaman yun nung 30th birthday ko, which is yung laban ko dito sa Triline, Manila. Birthday ko nung time na yon. And then, yung mga tao nandun, nanonood sa akin, lalo na yung munti ko na ma-knockdown yung kalaban ko, nagtayuan yung mga tao. So, sabi ko, ito na pala, ito yung totoong boxing. After 30 years ko pa after 7 years old, so after 20 years ko pa naramdaman yun, Mhm. yung ganong na experience. And then ngayon mas lalo po ako na motivate, na lalo ko pang pabutin yung ensayo ko at balang araw makuha ko yung world title. And ngayon dito sa SEA Games, tuloy-tuloy pa rin yung pangarap ko. Binibigyan pa rin po ako ng opportunity na lumaban sa SEA Games at lalong-lalo na po sa Olympics. Mhm. Okay, let's back up a bit. Balik pa rin tayo dun sa when you started, again, 7 years old. Ito ba yung ito ba yung parang yung mga kapitbahay, let's say, pupunta sa isang bahay tapos sama-sama kayong manonood ng TV? Yes Yun po, yun, yes ganun po. yung setup, Yun diba? yung Walang mga- tao sa daanan. Yes, walang tao sa daanan. Lahat ng taon, sa lugar namin, siguro sa barangay namin, ilan lang yung may mga TV, Kaya sama-sama. sama-sama lahat. kami. Oo. Yun, sama-sama manood. So, ibang experience yan Kung balikan natin yung mga panahon na yon. Ngayon kasi, syempre, lahat magkikita na natin sa cellphone, Mhm. pero nung time na yun, sama-sama lahat Iba yung mararamdaman mo during that time. So, yun po yung ang nag-push sa amin. Lalong-lalo na sa akin nung mga batang 90s Tama. na yun yung nag-push sa akin talaga para magpatuloy ako sa boxing, patuloy ko yung pangarap ko. Pero kasi you said na nung napapanood mo na si Pacman, you were 7 years old, parang sabi mo, gusto ko maging ganyan. Na-realize mo ba what kind of sacrifice, yung oras, dugo, pawis, lahat yun na kinakailangan talaga to get to that level? Because you were 7 years old at that time. That Ano bang time mentality nun? that time Anong mentality di ko pa alam yun until na nandoon na ako na ginagawa ko na. Ilan taon yan? Siguro 12 years old ako kasi yun yung first national games ko nung 12 years old ako sa Cagayan de Oro way back 2008. Doon ko na naramdaman yung pagod kasi maraming beses na gusto ko na mag-give up una-una na yung kulang yung support, yung exposure, walang masyadong tournament. Siyempre, bilang isang bata, gusto ko din makasama yung mga kaibigan ko lumaro sa labas. Pero hindi ko nagagawa yun dahil sa boxing. Kaya may mga time na talaga na gusto ko na mag-give up. Pero sabi ko, Bakit? Bakit ba? Why do you wanna give up ba? Is it siyempre, because of, besides support,
What, mahirap ba? Nahirapan ka rin Yes, minsan kasi yung yes. training? For me, yung boxing talaga yung isa sa mga mahirap na sports dahil una-una na yung masakit yung katawan, yung effort na kailangan na ibigay ng isang boxer. Talagang dapat yung dedication mo dapat nandun talaga eh. Kasi isipin mo yung pagod, bugbugan, and then after nun, wala ka pa rin na assurance na mananalo ka sa laban. Kasi syempre, pagdating sa ring, hindi mo hawak yung decision, may judges, may referee. So maraming beses kasi nangyari sa akin na panalong-panalo na ako sa laban and then natalo ako. So mentally parang Frustrating din eh. ayaw ko na mag-boxing, nakaka-discourage. Diba? Pagod lang sa training, sakripisyo. Tapos wala pang maliit pa yung premyo, wala kaming allowance, walang support. So, Magkano yung premyo noon? Noon panahon, yung Sa Zamboanga 300 to. pesos. Ha? 300 Ilang pesos taon po ka yung, niyan? 300. Nagsimula 7 years old at hanggang 15 years old. Lumalaban na ako doon. Ito yung sumasali ka na para makuha yung premyo. Yes po, From 300 pesos. 7 years old. Yes po. Anong pinakamalaking premyo mo before you like 15 years old? 500. 500. So, Yes, so. goodness. Actually, yun yung unang-unang premyo na natanggap ko, 500 pesos nung nanalo ako. And then, yung mga susunod na 300 na lang. Kasi parang 500 pesos yung isang bout. So, 300 sa panalo, 200 sa talo. Is that because parang undercard or parang ganun? No, o hindi ka pa yun lang main talaga yung prize yung money. prize money? Kasi amateur lang eh. Amateur fight and then doon lang sa lugar namin. Pero that time very grateful po kami. Dahil una-una kasi yung event na yon is continue every month. Like tuloy-tuloy. Every month meron pong tournament. So meron kami abangan every month kung saan yung fiesta, doon kami lalaban. Dadayo. Dadayo kami. So mga parang ganun. preparation lagi, Yes monthly. po. Every monthly talaga may preparation. So, yun yung naging, kumbaga, key. Kung magaling ka doon, magiging isang team Zamboanga ka. Pag panalo ka, parati ka na nanalo, uy, ito si Yumir, magaling to. Kunin natin to sa Team Zamboanga. And then, maging Team Zamboanga ka na, pwede ka na mag-represent ng National Open, may mga invitational sa Davao, sa Gensan, yan, magdadayo kami. Pero hindi pa rin kalakihan yung premyo eh. Imagine nyo yung gold medal, 500 pesos. Pero Yumir, at that time, when you kept joining as young as 7 years old, ito ba ay because as early as 7 years old, naisip mo na kagad na, oy, teka, may passion ako dito? Or was it more dahil kailangan? No, dahil yung tatay ko, di ba, na-mention ko nung una, boxing fanatic siya. Talagang lahat, mga pamangkin niya, anak niya, lahat tinuturuan niya sa barangay namin. Ang dami kami, naka-line kami doon. Nagtuturo, tapos yung bag namin, yung sako lang. Tapos, alam niyo, nakakatuwa tong kwento na doon. Kasi, syempre, mga bata kayo eh. Minsan, di naman everyday na gusto niyo mag-boxing kasi nakakapagod. Pero yung tatay ko, sobrang strict. Pag hindi ka mag-training, papaluin ka niya, gano'n. So, lahat talaga kami pupunta. Pero may mga time na pag umulan, pinagdadasal talaga na sana umulan. Bakit? Kasi Para wala na. sa lupa kasi kami nagtitraining eh. Madulas. Siyempre, pag umulan, putik na yan. Hindi na kayo makapag-training. Yes, walang training ngayon, umulan. Tapos, yun yung mga time na minsan nasabi ko talaga na very thankful talaga ako sa tatay ko. Kasi, kumbaga, siya yung nag-push eh. Kumbaga, sa lahat pala ng sports, iba pala talaga pag yung parents mo yung very supportive talaga sa'yo. Talagang ma-achieve mo yung gusto mong makuha. Tulad ko na nung huli, doon ko na naramdaman na ko
sobrang thankful po ako sa tatay ko. Kasi kung hindi dahil sa kanya, baka wala ako ngayon dito. So, Anong palayaw ni tatay? Tatay Eulalio, di ba? Eulalio, yes Anong po. palayaw ni tatay? Lito. Lito. Lito, yes po. Si Tatay Lito, anong madalas niyang sabihin sa'yo as parang words of encouragement? Because I believe, kung hindi ako nagkakamali, Yumir, siya rin ang nagsabi na pwede ka talagang umabot sa Olympic level. Tama ba? Yes po. Hmm. Hindi, actually, ito yung moment na hindi ko makalimutan sa buhay ko. Kasi kami talaga ng tatay ko yung magkasama parati pag nagte-training. And then, one day na sobrang hirap namin, na naglalakad lang kasi kami. Sakay kami ng jeep, sabit lang kami dun sa probinsya, sabit na para libre. Kasi kung uupo ka, May bayad. bayad. So, sabit lang para libre. Tapos, kaibiganin lang namin yung mga konduktor doon. Oo. Sige, hanggang dyan lang kami. Oo, Ganun. tapos pag mag-slow down lang yung sasakyan, tatalon lang kami para di na masyadong abala ba yung pintuan ka pa, gano'n. So, gano'n lang yung namin. And then, after nun, naglalakad pa kami ng 3 kilometers papasok para sa gym. So, one day, nag-agbay ng papa ko sa akin, Papang Lito, nag-agbay. Sinabi niya sa akin, anak, sabi ko, pasensya na talaga, sabi ko, mahirap lang tayo. Sabi niyo, pag namatay ako, wala akong may ipamana sa'yo. Sabi ko, ito na lang yung sakripisyo ko ngayon na gawin kitang isang Olympian, isang magaling na boksingero. So, yun lang yung niya sa akin, sinabi niya sa akin. Yun yung nagtatak sa akin. Ilan taong ganon? Siguro mga 13 years old. 13. Yun. Kasi nag-national open na ako noon eh. Kayong dalawa nun? Kami lang nung dalawa. Nagsabi. Kami lang dalawa. Kasi imagine nyo, di ba marami siyang tinitraining sa barangay namin. So, dinadala din niya yun sa gym. So, marami kami. Una, marami kayong pumupunta. Hanggang po konti-konti, 3 na lang, 3, 2, hanggang kami na lang mag-isa. 2 na lang kami ng tatay ko. Yung iba nag-give up na eh. So ako, nagpatuloy ako hanggang naging national team po ako. Anong sagot mo sa tatay mo that time nung sinabi niya sa'yo, anak, this is all I can do. Ito lang yung magagawa ko para sa'yo. What did you answer him? Joke lang. Parang ganun kasi bata ka pa eh. Sabi ko, joke lang. Hindi, nung time na yun, sinabi ko sa tatay ko na, syempre, bata pa ako nung time na yun eh. Hindi ko pa naintindihan masyado yung sinasabi niya sa akin. Pero, hindi ko nakalimutan yung na yun. Kasi, along the way, realize ko na, ito pala yung ibig sabihin ng tatay ko sa akin. Na, kung di ako magsikap, kasi nakita ko yung mga ibang kasamahan ko eh, na nag-give up. Hindi sila nagpatuloy. So, yung iba, naging professional, nagpatuloy na sa pag-aaral. Yung iba, huminto. So, sabi ko, ito pala yung ibig sabihin ng tatay ko sa akin. Pero, okay, sabi mo hindi mo pa naintindihan at that time. You were 13 years old. Pero Yumir, para tumatak siya, ibig sabihin, may kurot ka bang naramdaman dun sa mga binitawan niyang salita? And nakikita mo na ba at that point, I'm sorry to cut you off, nakikita mo na ba at that time yung sakripisyo bago niya sabihin, ito yung sakripisyo ko para sa'yo? Yes po, naintindihan ko na kung ano yung ibig sabihin niya sa akin. Pero hindi ko pa lubos na nalaman na kung ano yung meaning ng salita na yon. Sinabi niya sa akin gano'n, hindi ko pa talagang kumbaga binigyan ng pansin. Hanggang nung huli na nakikita ko na kung wala akong gagawin, hindi ako magsakripisyo, wala akong mapapatutunguhan. Baga kailangan ko magsikap kasi mahirap lang kami. Kung di ako magboxing, kahit siguro sa pag-aaral, hirap yung tatay ko mabigyan ako ng tuition kung mag-college ako. So, ganun eh.
Ganon yung naramdaman ko nung nagpatuloy ako. Nung ako na lang mag-isa, nakikita ko yung mga kasamahan ko hindi na nagpatuloy. Yung trabaho, naging construction worker, wala silang na nakukuha, wala silang, ganun ba? So, doon ko na-realize yung sabi ko, ito yung meaning pala ng tatay na, yung tatay ko na nung sinabi niya sa akin. Kasi, nung time na sinabi niya sa akin noon, iniyakap niya ako eh. So, sabi ko, ano lang ako, naintindihan ko, sinabi siya, okay, gano'n na. Pero hindi ko pa naintindihan masyado yung kung ano yung ibig sabihin ng sinabi niya sa akin. Until nung na nakikita ko na, ako na mismo nakita ko na yung anong ibig sabihin ng salita na yun. Whoops! Teka lang! Di kailangang clutch ang pakikinig sa podcast na ito. It's the crucial moments that count. Kaya make this moment count with Sports Plus. Visit sportsplus.ph now. Dahil easy lang ang mag-sign up. Huwag rin kalimutang mag-like, follow at subscribe sa socials ng Clutch Talks. Pero if you can just siguro paint everybody a picture na nung sinabi mo na yung sobrang hirap sa your daily life, ano bang may mga everyday struggles ba kayo ng family nyo? Tsaka trabaho ni tatay. Yes po. Yung tatay ko kasi, dahil sa sakripisyo niya sa akin, sinacrifice niya yung pati yung trabaho niya. Meron kasi siyang mga work na malayo sa pamilya. Pero nag-choose siya na magstay na lang sa lugar namin, sa bahay namin para ma-monitor niya ako. Everyday kasi kami nagte-training eh. Kahit walang tournament, nag-jogging kami sa umaga and then dadalhin niya ako sa gym sa hapon after ko sa school. So yun yung routine namin eh. So yung tatay ko, wala siyang kumbaga regular job talaga na meron income. So siya, barangay tanod siya sa lugar namin. So yung barangay tanod po is maliit lang yung allowance lang naman yun sa kanila eh. So doon lang kami umaasa and then yung nanay ko, housewife lang. So talagang mahirap. And then yung sakripisyo na yun, naramdaman ko yung tatay ko, yung oras niya parang sa akin lang eh. Yun lang yung parang gusto, yung dahil sa boxing fanatic niya, binigay niya lahat ng oras niya. Magte-training kami sa umaga, tapos sa hapon, jogging kami. Yun yung routine namin eh. So, sabi ko, yung hirap doon ko naramdaman yung hirap na siyempre, mahirap sa probinsya, kaya, simple lang yung buhay doon, pero mahirap pag wala kang sakto na trabaho. So, sabi ko, kailangan ko magsikap eh. Para, kasi nakikita ko na si Sir Manny that time eh. Inspiration talaga si Manny. Lahat, magandang, actually, sa ngayong panahon, iba siyempre iba yung mga bata ngayon na mayroon na inspiration. Kumbaga, si Carlo Yulo. Kumbaga, mga kabataan ngayon, siyempre, gusto maging isang Carlo Yulo. Diba? May inspiration sila eh, na gusto ko maging isang Carlo Yulo dahil pag nanalo ako ng gold medal sa Olympics, maging maayos yung buhay ko, makikilala nila ako. Meron kasi ganong time sa time namin eh, which is si Sir Manny. So ngayon, alam ko sa mga kabataan ngayon, mahirap. Kasi wala tayong world champion ngayon. Meron tayong world champion yung 2 division na minimum weight lang po. Wala tayong parang isang Manny Pacquiao sa panahon na ito eh. So, yun po yung isa sa mga goal ko. Gusto ko maging isang world champion. Gusto ko maging isang Olympic gold medalist para po sa mga bata na sa panahon ngayon na meron silang isang role model na gusto din maging isang boksingero para maging isang Yumi Marshall din. Parang ganun po ba? So, ayun. Galing nga eh. I realized, Orthodox or Southpaw? Southpaw. See? Same. So, anong naramdaman mo when you found that si Manny Pacquiao is the same? Southpaw din. Tsaka ikaw. Parang,
the same type of, yung style mo is Yeah. like style ni Manny Pacquiao? How would you compliment or how would you say na yung boxing style na i-compare or i-hambing? Actually, lahat ng boksingero gusto maging isang southpaw nung time na yun eh. Siyempre lahat gusto maging isang Manny Pacquiao, pero ang hirap maging, ang hirap. Ang Ang hirap. daming tao na hindi alam na kung gaano kahirap, no? Gaano kahirap na kung ano yung ginagawa ni Sir Manny. Ang hirap. So, na-realize ko yun nung naging national athlete na po ako, nasa national team na ako. Sabi ko, siguro naging southpaw ako dahil siguro sa tatay ko eh. Ito yung stand mo kasi ito yung... Kay Manny. Ito kay Manny. So, kaya pala siguro, it makes sense no, nung ngayon na sinasabi mo sa akin na bakit nag-southpaw ako. Kasi naalala ko dati parang puro kami southpaw eh. Hindi ko alam kung bakit gano'n kami. Ngayon ko na-realize dahil siguro kay Sir Manny, no? Pina-southpaw kami lahat ng ni tatay. So pero mahirap eh. Kahit southpaw ako mahirap. Iba si Sir Manny. Nung national team na ako, na-realize ko na lahat ng boksingero may iba-ibang estilo. So doon ako sa estilo ko, which is yung power, yun yung ano. So Anong favorite punch mo? Since we're talking about power, anong favorite? hook, right hook. Yes. So yun yung ano, kasi parang ito yung lead hand. So mas malapit to sa mukha ng kalaban. Tama. So right hook yung ano ko. So kung i-review nyo lahat ng mga laban ko, lahat ng knockout fight ko is right hook sa hook. So ito yung power punch. Power So punch. so mas malaki yung muscle ko sa right Sa hook. kanan. So ibig sabihin, kung mag-orthodox ako, mas malakas ako sumuntog ng straight. So sabi ko siguro baka orthodox ako. Pina-southpaw lang ako ni tatay dahil fan niya si Sir Manny. Manny. Di ba? Mamaya pag nag-picture tayo, doon ako sa kaliwa ha. Para lang sigurado. Para lang sigurado. Hindi abot sa'yo. Pero sige, balik ako dun sa usapin ng national team. Kasi from Zamboanga, lagi ka nagkukwento na doon sa lugar nyo, kayo nagbaboxing, mga Yes. pinsan mo pa, di ba? Yes, yes. And then when you had to move to Manila because nagstay ka sa Rizal, Yes. I'm yes, assuming. Nung, Kamusta yung when adjustment? I was 15 years old. So, 15 years old. After ko sa Zamboanga, ilang national games gold medalist ako doon eh. Mm-mm. Sa every tournament, ako lang parating yung nag-gold. Kasi, imagine yung mga kalaban yung mga taga-Jensan, Davao, yung Panabo City, yan yung mga magagaling na boksingero eh. Cagayan de Oro, Mhm. Cotabato, and then kami from Zamboanga City na wala naman talagang kilalang boksingero doon. Except kay Harry Tanyamor, yung two-time Olympian natin. Mhm. So, walang masyadong magaling na boksingero. So, nagkukumpit kami sa mga national game, Mindanao Cup. Ako lang yung nag-gold. Nung starting 13 years old hanggang 15 years. Ako lang parati nag-gold. And then, na-discover po ako ng Amateur Boxing Alliance of the Philippines. Kinuha nila ako maging isang Paano nila nakita, paano nila kang nakita? nag-gold Was po it- ako sa national game sa Cagayan de Oro. 15 ka nito. 15 years So old. si Abap, nag-reach out sa'yo, dinala ka sa Manila for the Yes. national team. I wanted to ask you kasi yung Rizal, tumira din ako doon eh, Oh, for a while. Mhm. So alam ko yung setup na sa isang kwarto, if I'm not mistaken, parang kasya mga 10 hanggang 12. Yes. Diba? Po. Yes. po. Tapos dun sa building, bababa ka, kukuha ka ng may mga, nandyan na yung gym. Parang kumbaga yung mundo mo puro training. But Yes. coming from Zamboanga, and then having to live in Manila at 15 years old, kamusta yung adjustment sa'yo? May culture shock ka ba? Meron ka bang parang na-miss mo yung family mo? Tell us everything. Honestly, alam nyo, actually hindi ko hindi ako nag-culture shock. Full of excitement. Kumbaga
ito na yung, yun na yung dream na pinapangarap namin ng tatay ko na dati na maging isang national athlete ako. Yun na yun eh. Kung nung pagdating ko doon, walang puro lang positive, walang negativity yung nararamdaman. Kasi sabi ko, ito na, nandito na ako lahat. So, yung training noon, even yung training sobrang hirap kasi para from Zamboanga City then go to national team, iba yung training Of course. preparation eh. So, ang hirap, marami nag-give up. Meron ako mga teammates kasi mga 20 yata kami na boxer from different city. Umuwi after 1 month umuwi sila. Bakit? Kasi Kasi na-miss nila sumuko yung na-miss nila yung pamilya nila. And then sobra yung training, heavy yung training. So pero ako wala eh. Excited ako. galing. Oo, Magandang mindset na bata eh. Excited Gusto ko yan ako. eh. Oo, sabi ko nandito na ako, ganon. So para kang sponge. Like gusto ko talaga matuto pa. Yes, like, I wanna yes. level up. Yung Progress. fire, nandun yung Mm. fire. Like, pagdating sa tagbuan, sino yung nag-uuna, gusto ko habulin. Gusto ko pagdating sa training. Siya yung ganun na students. Gusto ko yan eh. Mm-mm. As a coach, if you're gonna coach Of someone, you course. want those ones to always, And You know? then, even rest day, may rest day kasi, di ba, sa gitna Mm-mm. ng linggo may rest day, Wednesday, training pa rin ako, wala nang training, individual training ako, ganon. So, ganon yung fire nung time na yun. And then, after 2 months, lumaban po ako sa World Championship. After 2 months, World Championship, At 15 at 15 years old, meron invitation na galing from Astana, Kazakhstan na merong World Championship, lahat ng 15 years old and 16 years old. Imbitahan kami. Ano kami, siguro mga 10 pasok sa weight class na yon. From the Sa Philippines, invitation, representing Philippines. From the Philippines. And then, dalawa lang kami na nakapunta doon. So marami mga problema yung iba, hindi nag-training na maayos. So dalawa lang kami nakapunta doon. Pero alam nyo, dahil sa pagsisikap ko, dahil sa dedikasyon ko, yung fire ko, yung eager ko sa training, every day na nagte-training ako doon, maniwala kayo, nakuha ko yung gold medal. what? 15 years old, naging world champion po ako. Until now, part ng history ng Philippine amateur boxing yun na at 15 years old, naging world champion. So, Walang ibang na-achieve yan? Yet? until now, wala pa. Ako pa lang yung kaunaw ng Guys. world junior champion sa amateur. Paano binago nun, Yumir? I guess, kasi that's such a, grabe yung feat na yun, ano? That's such an achievement at 15 years old. I guess, ano ba yun? Mas napagtibay niya ba yung tiwala mo sa sarili mo? Mas lumaki ba yung goal? Ano yung impact nun sa buhay mo? Yung panalong yun at such an early age? Sobrang laki ng impact na yon. Dahil, una-una, yung mga coaching staff namin, nakitaan po ako na potential. So, binigyan nila yung time nila, yung effort nila na i-train talaga ako ng gusto. At the same time, yung natatanggap ko na, kumbaga, ano ba yung papupuri sa akin, si Yumir, isang world champion, magaling na boxing hero. So, ano yun kumbaga, yun yung pinagawa ko, magaling na boxing hero ako. So, pag lumaban ako sa mga tournament, yun yung iniisip ko World champion ako, magaling na boxing hero ako, maraming naniniwala sa akin. So, after na yun, lumaban ako, yung next tournament ko is Asian Championship. Ginawa po yun sa Subic Bay dito sa Manila, sa Subic? Zambales. Zambales, Mm. yes. Ginawa yun doon. Asian Youth. So, buong Asia. And then, nakuha ko ulit yung gold. Again, Nakuha ko anong ulit edad yung mo gold. nun? I was 16, 16, 17 years old. Nakuha ko ulit yung gold medal. And then, inaward pa po ako
bilang isang best Asian youth boxer of the year. So, like, Laki wow. laki Sabi ng ko, potential. sabi ko, ganun pala, ganun yung na narating ko. So, yun po yung naging pinaghahawakan ko every time na lumalaban ako. After nun, nag-SEA Games ako 2015, nag-gold medal ako, and then 17. Sunod-sunod. This is your path, bro eh. Yun talaga eh. Buti nga kay tatay. Yes. Tatay who's just told you, anak, ito lang ang magagawa Pero ko. alam nyo, along the way, maraming mga pagsubok. Mhm. 2016, muntik na ako give up. Kasi 2013, nakapasok ako sa military, sa Philippine Air Force. So, from 13 to 14, binigay ko yung time ko sa serving the country as a soldier. Yun, may mga bagyo, yun, nagre-ribgood, nagano kami. So, and then 15, bumalik po ako sa boxing. Yun, nanalo naman ako ng mga tournaments, SEA Games Gold. And then 2016, Olympic qualifying, Rio Olympics. Nag-failed po ako dahil sa injury. Nagkaroon ako ng injury sa kamay. So hindi ako naka-qualify sa Olympics. And then parang nung time na yun, naisip ko na tapos na. Akala ko tapos na yung career ko. Bago sumabak sa mas matinding usapan, easy lang. Nasa Clutch Talks pa rin tayo with Eruption and Denise Tan. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kaya for more content like this, visit sportsplus.ph. So magpo-focus na lang ako sa military. And then, may tao kasi ako na nakausap that time sa Villamor Air Base. Hindi ko na makilala kung sino siya. Hindi ko na maalala yung mukha niya. Only, kung ano lang yung naalala ko sa kanya is yung salita niya. Ang sinabi niya sa akin is, sabi niya, Sergeant, ano ginagawa mo ngayon dito? Sabi ko, sir, duty ako. Ang galing mong boxingero, bakit nandito ka? Sabi niya, ayaw ko na mag-boxing, sir eh. Ganun. Sabi niya, wag. Sayang, binigay ka ng Panginoon ng talent. Isipin mo, ilang atleta sa Pilipinas, isa ka sa mga nagre-represent sa bansa natin. Sabi niya sa akin, wag mo sayangin yung time mo dito. Ipatuloy mo yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon. Parang doon na napaisip-isip ako. Tama nga no. Doon na bumalik sa akin ulit yung sinabi ng tatay sa akin na maging Olympian ako. Kasi hindi pa ako nag-Olympics nung time na yun eh. Wait, this happened ng 2016? 2016. Tsaka ang bata mo pa noon, 21 ka lang. 21, tama? Yes, Oo. yes. Okay. But that's also the age where you already done a lot pero you're still trying to find yourself. So, buti nga, your conscience told you, oy, pakinggan mo yung sinasabi ano yan? Sino siya? Sundalo din yun. Sundalo siya. Sundalo din siya. nakausap He niya. just random Yes, guy. I think sindalo siya pero retired na. Pero hindi ko alam kung paano kami nag-usap. Pero di ko na maalala yung name niya. Always ko sinasabi yan sa mga interview sa akin. Parati ko sinasabi yun. Sabi ko kung sino ka man. Kung nanonood ka man ngayon. Uy, bigyan mo ng message. Baka yun mahanap yan. natin. You Totoo. never know kasi post natin yan. Baka maraming mag-claim yun. Ako yun. Hindi, maalala mo yung mukha eh. Malala mo yung mukha? Uy, hanapin natin. Sige, Sige, isa lang anong gusto mong sabihin sa kanya? Yun, sir, alam ko maraming beses kayo nanonood sa live ko, sa mga interview, sa video, na sinasabi ko na yung sinabi nyo sa akin na magpatuloy ako mag-boxing. Eto na, nandito na ako ngayon. Nakuha ko yung Olympic bronze medalist.
Ngayon, nakuha ko yung WBC International title, and next, yung target naman namin is yung world title. Ayan, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil dahil sa advice na binigay nyo sa akin. Isa yon sa mga nag-push sa akin para magpatuloy sa pagboboxing. And nandito ako ngayon. Ayan. Kung saan ka ngayon, sir, alam niyo yung kung di ko na kayo malala kung sino kayo, kung ano yung name nyo, pero I'm sure kung mapapanood nyo tong video na to, alam nyo kung sino kayo. Yan. Maraming salamat. Yan. Yeah, man. Kung kayo po yun, message nyo si Yumir. Please lang. Oo, DM lang. Yun, Oh, grabe yun. Man, that's inspiring. Kasi sometimes, Heavenly Father, God sends people, Yeah. parang messengers. Yes. Pero di natin sila kilala or something like that. It Yeah. takes, buti nga, ready yung mind mo na pakinggan yung Yes. sinabi niya. Actually, siguro, kumbaga, nasa prayers ko na. For a sign or something. Pag nasa prayers ko na yun na, Lord, bakit ganito? May mga question na ako sa Mm. Kanya. Bakit ganito? And then, pinadala niya tong tao na to para ibigay yung words na gusto niya sabihin sa akin. And then, bigla akong Gumising. 3 months na ako wala sa Umangon. national team. 3 months ako. Isipin nyo may pa ako, kung maging isang nasa national team ako noon, yung allowance ko that time is 42,000. Pero, ginibab ko yun kasi ayaw ko na eh. Mm. So, 3 months na wala na ako sa national team. Tinatawagan na ako ng coach Mga ko. coaches. Balik ka na dito sa Baguio. Ayaw ko na eh. Doon ako, nakapokus na ako sa military. And then, until nakausap ko yung tao na yon. And then, Bumalik ka. Bumalik Bumalik ka ako. agad or bumalik ako. Sabi ko, coach, balik ako. Training, ganon. Training ako. Then, may mga tournament. 2 tournament na sinalian ko. Failed. Talo ako kagad. Sabi ko, parang siguro, after nun, may tournament ako na sinalihan sa Thailand, sa Uzbek. Talo ako, wala akong medal. And then, meron na naman tournament. Ito, magandang kwento to. ito yung turning point. Yes, bira ko nang sinishare yung story na to. Yung pang third tournament ko na, sinabi sa akin ng coach, Yumir, may tournament tayo, ganun. So naghahanda ako, ready na ako. And then sa kagitnaan ng preparation namin, nagka-injury ako sa elbow. Pag sumunto ko, masakit yung kamay ko. So sabi ko, baka hindi na lang ako lalaban kasi wala ngang injury, hindi pa tayo manalo kasi new division din pala yun sa akin, nag-move up ako. So sabi ko, mahirap. Pero sabi ng coach ko, sige lang, laro ka lang, exposure lang to. And then, nung galing kami sa Baguio, papunta na kami sa Manila, masakit talaga yung kamay ko. Sa training, gano'n. Sabi ko, anong gagawin ko? Magpapaalam siguro ako kay late Sir Ed Pigson, no? That time, siya pa yung Secretary General ng ABAP. Sabi ko, magpapaalam siguro ako sa kanya na hindi ako lalaban kasi masakit yung kamay ko. And then, nung pagbaba namin ng Manila, di ko alam kung anong nangyari. Nagka-salisihan kami, hindi kami nagkita. Hindi ako nakapagpaalam. Natuloy ako sa laban. Wala kang choice. Wala akong choice eh. Siyempre, nandun na, may ticket na ako, may nabigay na sa akin yung allowance. Bawal na mag-back out. So, bawal. Hindi na ako nakapagpaalam. So, natuloy ako sa tournament namin. And then, nandun ako sa tournament namin. A big tournament yun sa Mongolia. So, may China, Kazakhstan, maraming mga big country na nagsumalid nung time na yun. And then, sabi ko, nandito na ako eh. Pero, nag-pray ako kay God. Sabi ko, hindi ko makalimutan yung time na yon. Isa yun sa mga hindi ko makalimutan. Kasi, from
almost give up my career, my boxing career. Bumalik ako, failed yung 2 tournament ko, and then yung pang third ko, injury pa. Sabi ko, Lord, mag-promise ako sa inyo. Bigay nyo lang po sa akin yung gold medal dito. At kung ano mang premyo matatanggap ko dito, i-offer ko lahat sa inyo. Hindi ko inakalain. Talagang nag-gold medal ako doon. Tinahalo ko. Pero injured ka lalaki pa. na, So, injury. Every time na pag lumaban ako, nawawala yung injury ko. Pagtapos na naman ng laban, eyes ko naman, sumisakit gano'n na. naman, sabi ko sakit naman. Tapos, pag lumaban ako, ang ganda ng kondisyon ko, lahat. 4 na laban ako doon eh. Panalo ko lahat until nag-gold ako. Galing. Anong So, year to? Anong year? 2017 sa Mongolia. Mongolia. Yeah. So ito yung senyales na Mm. ituloy-tuloy mo Oh, na. ituloy-tuloy ko. Tapos, sabi ko, nag-promise ako sakto, yung tournament yun, may ano siya, may premyo. $500 yung gold medal. So, binigay sa akin. Tapos, plus yung incentive ko, sabi ko, i-offer ko to kay God. Kasi yun yung promise ko eh. Mm. Pero hindi pa nagtatapos doon yung mga pagsubok, yung trials niya sa akin. Pag-uwi ko na ng Pilipinas, pagdating ko sa Pilipinas, sinundo ako ng kapatid ko. Alam niyo yung pagsundo sa akin, hinayakap niya ako. Sabi niya, Dong, pasensya na. Ano to? Nabangga niya yung sasakyan ko na nabangga niya yung buong yung gilid ng sasakyan, sira. Kaya pala niyakap ka. Niyakap wala ko nagpasensya. Akala ko nagyakap ako, kinongrats ako. Congrats. Yun pala nabanggain niya yung So, sasakyan. extra gastos. And then, nung pina-estimate namin, alam nyo, Sakto. sakto talaga yung premyo ko. Yun yung, Wow. so, nagkaroon na ulit. Ngayon, nagkaroon po ako ng pang-alinlangan. Yung, ibibigay ko ba to o gagamitin ko muna sa papagaw? Kasi, syempre, alam naman natin, pangit na mag-drive ka ng sasakyan, yung sira yung sasakyan. Tsaka yung safety. Yes. Ano opo. pinili mo? Yan, yun ang question ko. Binigay ko sa Pangako mo. pangako ako sa Panginoon. Inoffer ko yung prize money ko. And then, hindi ko na-expect na yung blessing dumating sa akin, mas doble pa. Very good. Grabe yun. Starting nung time na yon, naging maganda yung career ng boxing career ko. Nag-Asian Games, medalist ako. Tuloy-tuloy na yung SEA Games Golds. Yeah. golds ko until nag-World Championship silver medalist ako ulit. Gano'n. And then, nag-qualify ako sa Olympics. Until nun, naging tuloy-tuloy yung ko. Grabe. What a life, I ha? know. What a ganda ng experience. Ganun talaga ang buhay, right? Yes po. Kasi kung walang ganyan, di tayo matututo. Mm-mm. Yes. So there's always gonna be struggles and challenges, in life talaga. Pero porsige ka. And then you were listening to the promptings of the Spirit, Mm-mm. telling you always, put God first. Yung ginawa mo na offer it to God first, maganda yun. It's a good example sa mga tao dyan. Hindi lang atleta. Pero yung mga tao, when you put God first, the blessings come. Alam nyo, yung sasakyan na yon, after nun, mas napaganda ko pa. Na-change color ko, nabilan ko ng body kit, mas naging maganda pa siya yung So, ganun yung talaga. blessing. Kasi Yep. after ng offer ko nun, the following tournament is SEA Games again sa Malaysia, Mhm. 2017. So, nag-gold ako ulit. So, nung pagka-gold ko, mas marami ng blessing, mas yung incentive. Lalo pa So, siguro yung gold sa Pilipinas. Yes. So, yun, gold sa Pilipinas. So, yun, grabe yung, ganun yung story ng career ko. And then, until now, tinatry pa rin, talagang marami pa rin pagsubok. Even yung itong belt, bago ko nakuha, talagang twice ako na knockdown. So, talagang muntik pa. So,
Did you Ayun. ever feel yung second knockdown, did you want to give up or did you? No, actually, patapos na ng round yun. Like 10 seconds na lang eh. So parang, Buti nga. ano na lang, aksidente lang. Pero kung nangyari yun, maybe 7 round, 8 rounds, siguro medyo dehado ako doon kasi pagod na din. So, ayun, pero ganun eh. Ganun yung kwento ng sa sports. I'm sure sa lahat ng boksingero, naranasan nila yon and sa ibang sports. Pero yung lesson po kasi dito is never give up. Eh. Mhm. Sa Talagang- atleta, go ahead, sorry. Yes po. Hindi talaga. Never give up. And then, patuloy pa rin. No, I was just gonna say, ang atleta naman, I think wired sila na, alam nila hindi araw-araw Pasko. 'Di ba? Mm. Mananalo ka, matatalo ka. But I wanna know what's next, Yumir, because we know it was successful in Tokyo, and then hindi masyadong you weren't happy, of course, what happened in Paris. Mhm. Anong susunod mo? Are you planning to still train for LA? Meron pa bang ibang pinaghahandaan? Or are you more focused on something else outside of boxing naman? That's a good question. Thank you. Actually, ngayon, nakapokus muna ako sa professional career ko. Next year, to 2026, 2027, God willing, makuha ko yung world title. And then, nandun na ako sa LA by that time eh. So, 2028, pwede pa rin ako. Isa pa rin yan sa mga ultimate dream ko na maging isang Olympian again. Makuha yung gold. So, ayun, yan yung plan namin ngayon. Focus muna ako sa professional career ko. And then, to 2028, kung ano yung status, kung saan ako, siguro by that time, doon ako mag-decide kung mag-Olympics. Kung maybe, world champion ako or kung i-depend ko yung world title ko. So, nakadepende yun pagdating sa 2028. But, pangarap ko pa rin yun. Isa po yun sa mga, yun po yung ultimate dream ko eh, na makuha yung gold medal sa Olympics. So, hanggang nandito po ako, patuloy pa rin lumalaban, nagbo-boxing, yan pa rin po yung pangarap ko. And yan, hopefully, meron na kaming heavyweight that time. Na-recruit mo na si Na-recruit Eric, na. ano? may heavyweight na kami. Wala kaming heavyweight eh. Mahirap yung So, ayun. Pwede pa, 33 ka lang ng 2020. Yes, Ilan, po. 33 ka na? Actually, Nesty Peticio, nung nakuha niya yung bronze medal sa Olympics, 33 years old. Kaya nga batang-bata pa. Yes po. Pacman nga di ba? 46, 47. 47 siya ngayon. Hindi naman, inisip ko, 23 pa rin naman ako eh. So, Teka lang. parang yun pa rin naman nasa isip eh. So, Mhm. maybe 2 Olympics pa yon. Mm. Baka nung time na yon 23, after baka 30 pa lang ako noon. Mm. Sa isip ko. Sa isip mo. Basta kaya pa ng katawan, why not, Yes, diba? yes And your po. heart is still in it. I mean, I wish we had more time, Pero, meron ka bang mensahe, I guess, sa lahat ng mga sumusuporta? And I think more importantly, meron ka bang mensahe dun sa mga batang katulad mo noon, na nangangarap din? Ikaw, ang tinitingala mo noon si Manny Pacquiao. Yung mga bata ngayon, ikaw din ang tinitingala. Baka may gusto kang sabihin sa kanila. Una na siya, gusto ko po magpasalamat dito sa Clutch Clutch Talks. Talk sa pagka-invite sa akin dito. Sana maimbitahan po ako ulit. Of course. Of course. Lista mo na yan. Lista mo na yan. And gusto ko magpasalamat una-una sa Panginoon dahil sa blessing na binigay sa akin, sa guidance, sa mga pagsubok. Nandyan pa rin. Maraming trials dumating sa buhay ko pero nandyan na patuloy pa rin ako ginaguide ng Panginoon. So, gusto ko din na magpasalamat sa ngayon sa Philippine Olympic Committee, sa
kay Sean Gibbons sa MP Promotion dahil sa pag-allowed sa akin na lumaban ulit sa SEA Games. And sa lahat po ng mga Pilipino na sumusuporta sa akin, maraming salamat. Big shoutout po sa inyong lahat. And sa Sports Plus, nandyan po na sumusuport sa akin. Nandyan, backing Team Marshall. Ayan, thank you so much. And po sa mga kabataan po ngayon na nangangarap na maging isang boksingero, maging isang national athlete, hindi lamang sa boxing, sa lahat ng sports. Alam ko marami mga pagsubok, hirap, mga minsan kulang yung suporta sa iba-ibang mga lugar natin. Pero huwag kayo sumuko. Patuloy lang kayo sa pangarap nyo. At alam ko na lahat mga nagsasakripisyo, nagdadasal sa Panginoon ay itataas ng Panginoon. Kaya maniwala lang kayo sa sarili nyo, maniwala kayo sa talent nyo, maging po kayo ng guide kay God, and makakarating din po kayo sa mga pangarap nyo. Yan, thank you sa inyong lahat, and sana supportan nyo po kami lahat ng mga atleta po ngayon sa lalaban po sa Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Suportahan nyo po kami, isama nyo po kami sa inyong mga dalangin. At sa lahat po ng mga atleta na lalaban din, kita-kits po doon lahat. Yan. Maraming salamat. Woohoo! All right. Thank you so much for your time once again. At napakaganda ng kwento niya. Kakaiba talaga din. And let's say thank you kay Tito Lito. Like your dad was the Yes. the one that really pushed you all the way through. Sa mga tatay natin lahat dyan, they're the ones that really push us, first step. First step. Idagdag ko lang to, no. Actually, kung matititingnan nyo po, lahat ng mga magagaling na atleta is yung parents nila yung number one supporter. Even like AJ Obiena, yung father niya, mga world champion na boksingero, yung tatay din nila yung number one na supporter na yung coach nila. So, ayun, sa lahat ng mga tatay, supportahan nyo po yung anak nyo. Lalong-lalo na po sa sports. Kasi yung sports po, napaka-importante po yun. Dahil yung sports, ang tutulong na para maiwasan yung mga anak natin na mapunta sa masamang gawain. Lalo na sa mga bisyo, droga, at mapokus sila sa sports. Kaya sa mga parents yan na very supportive sa mga anak, na sa lahat ng anak nyo na sa kanilang mga sports, big shoutout po sa inyo lahat. Ayan. And dahil dyan, big shout out din sa iyo, bro. Let's Thank you go. for coming. Thank you. Thank you. Miss Marshall, thank you so Yan ang much. cue natin. Tapos na daw. Tapos na. But we hope you had fun. Yes. Tuwa ka ba? Yes, sobra. Schedule na natin ang part 2. Yes. Okay. Pero sobra kasi na-share ko yung kwento ng Ganda ng kwento. Well, thank you Yes. for trusting Thank us. Again, Yumir Marshall for Yeah. this episode of Clutch Talks. Woo! Right. Thank you. Bago sumabak sa mas matinding usapan, easy lang. Nasa Clutch Talks pa rin tayo with Eruption and Denise Tan. Powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kaya for more content like this, visit sportsplus.ph. All right. So, yes, once again, another inspiring story. Mhm. From bata pa lang, he already knew exactly what he wanted at the age of 7. That is inspiring as well, right? Mhm. Because at the age of 7, tayo, what were we doing? Playing with toys? Madungis pa ako, no? Kung ano na lang ginagawa Kung anong ko. ginagawa. Pero at least sa panahon natin, Yeah. we're outside na. Mhm. We're not without gadgets or anything like that. We're outside. And he was out there. Nakapila lahat ng tao para sa training. And just to stay there and keep training, have his dad there pushing, praying for the rain para walang training din minsan. Oo. Pero you know what? The mindset that he had also through the endurance, through those trials that he went through is so very motivating and inspiring. Ako ang nagustuhan ko sa kwento ni Yumir is, it's one thing to have passion, but passion fades.
So, nung sinabi niya na, nagpupursige silang dalawa ng tatay niya, lalakad sila 3 kilometers, yun yung the fire is really burning. But there was a time also na nagdalawang isip siya, 'di ba? Kung titigil ba siya, but he went back. He knew that was his calling. He knew that he had to work hard for it. Nagtiwala siya. At dyan pumapasok yung character. Exactly. Character kasi yung pinakamatibay na dapat meron ka bilang atleta. And Yumir definitely showed us that. At dahil sa pagpupursige niya, sa disiplina, sa sakripisyo, medal after medal after medal. Even after failure pa. Exactly. But I think it was because he put God first. Mhm. When you put God first, the blessings that come are tenfold, hundredfold. Exactly. And hindi natin ma-realize kasi hindi natin ma-predict ang future. And of course, yung blessing na nakuha niya, na-i-share niya, naipahimahagi niya sa buong Pilipinas. Mhm. Diba? Napakaganda ng kwento. What a beautiful episode. Thank you, Ymir. Marshall. Clutch sa court, clutch sa life, at clutch sa kwento. Lahat niyan meron dito sa Clutch Talks. Kaya mag-subscribe na rin sa ating channel para hindi mahuli sa usapan. For more content like this, huwag rin kalimutang sumali sa ating official Facebook group. The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.